Ito ang aking presentasyon tungkol sa pagsasalin at manifesto ng Partido Komunista. Ako si Yu Eliserio, guro sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa UP Diliman. Ilan sa aking mga naisalin na ang kontratang panlipunan ni Rousseau para sa Komisyon ng Wikang Filipino at ang sanaysay ni Emma Goldman tungkol sa bilangguan na bahagi ng libro kong Wala Tayong Sasantuhin. Ang tatalakayin natin dito ay ang salin ng manifesto ng Partido Komunista ni na Karl Marx at Friedrich Engels, naggawa ni Zeus Salazar, historiador at proponent ng pangtayong pananaw. May iba ng salin ang manifesto ng Partido Komunista at available halimbawa ang isa sa marxist.org. Pero ang salin ni Salazar ang galing mula sa orihinal na Aleman ni na Marx at Engels. Bago natin talakayin ang salin ni Salazar ng manifesto, mainam na tingnan ang konsepto niya ng pangtayong pananaw. Madali lang yung pagpapaliwanag niya dito. Kunyari, sakupin ng Pilipinas ang Indonesia at tayo ang susulat ng kanilang kasaysayan. Ang tawag doon, pangkayong pananaw. Sabihin natin, kayong mga Indonesian ay ganito, kayo ay mahina, kaya namin kayo sinakop. Kayo ang nanguna, kaya napuwersahan kaming gumanti. Ang punto de vista dito ay yung tagalabas idinidikta doon sa tagaloob. Ngayon naman, kunwari, sumulat tayo ng kasaysayan o paglalarawan ng lipunan nitong sinakop nating Indonesia. Pero ang target audience natin, ang kausap natin, ay mga kapwa natin Filipino. Ganon ang pangsilang pananaw. Silang mga Indonesian ay tamad. Silang mga Indonesian ay marahas. Sige, kung halimbawa ay pananakop ng Pilipinas sa Indonesia. Katawa-tawang ideya. Pero yung pangkayo at pangsilang pananaw ay nakikita natin sa scholarship at pananaliksik ng mga halimbawa historiador mula sa Estados Unidos. Inilalarawan tayo ng scholar na puti sa mga kapwa niya puti. Ngayon naman, talakayin natin yung pangatlo, yung sinasabi ni Salazar na pangkaming pananaw. Dito, ang tagaloob, ang kausap niya, ang target audience niya ay iyong tagalabas. So, inilalarawan niya kami, which is to say tayo, sa tagalabas, sa hindi kasama sa atin. Kunwari yung Diaryong Inquirer, gagamit ng salitang Filipino o kaya lugar, tutukuyin. Sa atin, alam na natin yon. Kahit na Ingles yung pangungusap, yung salitang Filipino, makikilala natin. Yung lugar na Filipino, makikilala natin. Pero ipapaliwanag yun ng Inquirer sa isang subclause or parenthesis. Kasi ang kausap ng Inquirer ay hindi mga Filipino na maiintindihan naman iyon kung hindi banyaga na hindi kilala yung kultura natin. Babanggitin si Jose Rizal, ilalagay the Philippine National Hero. Samantala sa pangtayong pananaw, kausap ng mga Filipino ang mga kapwa nila Filipino. Yung mga pinapalagay natin, yung mga assumptions natin na alam ng kapwa natin Filipino, hindi natin kailangang i-clarify. Hindi natin kailangang ipaliwanag. Kasi nga, alam natin yon. Tayo ang nag-uusap eh. Ngayon mahalaga na pag-isipan bakit importante ang mga diskursong pangtayo ang pananaw, lalo na iyong diskurso ng kasaysayan. Bakit kailangan na ikwento natin ang kasaysayan natin sa isa't isa mula sa pangtayong pananaw? Kasi merong mga libro nakasulat sa Filipino, di umano ang target audience ay mga Filipino, pero ang perspektibo ay pangkaming pananaw pa rin.
Isipin na lang natin yung kasaysayan. Paano ba natin ito binabalangkas? 'Di ba? Una may panahong pre-kolonyal. Pagkatapos kolonyalismong Espanyol. Pagkatapos kolonyalismong Amerikano. Pagkatapos pananakop ng mga Hapon. Ano 'yon? Kasaysayan ng mga loser. Wala tayong kasaysayan sa labas ng kolonyalismo at pananakop. Kaya ang tingin natin sa Pilipinas, biktima. Ang pagbabalangkas natin sa Pilipinas ay biktima. Hindi man lang tayo yung bida sa kasaysayan natin. Meron lang nangyayari sa kwento natin bilang bayan pag meron tayong contact sa tagalabas. Contact sa Espanyol, contact sa Amerikano, contact sa Hapon. Kumbaga, nagsimula ang kasaysayang Filipino kay Magellan. Kaya nga noon, meron akong nabasa na trigger ako. Sa Twitter, tinotroll nung Espanyol, itong isang Filipino, todo patol naman, sabi ng Espanyol, hindi mga Filipino yung pinatay ng mga Espanyol. Nabuo lang ang bayang Pilipinas, ayon doon sa Espanyol, dahil sa Espanya. Kumbaga, walang pag-iral ang Pilipinas sa labas ng Espanya. At kapag pang kami ang pananaw ng ating diskurso, pag pang kami ang pananaw ng ating kasaysayan, wala nga tayong pag-iral sa labas ng tagalabas. Ang resulta nun ay 300 taon ng pagkaapi. Samantalang kung titingnan natin ang Pilipinas, mula sa perspektibo ng Pilipinas, pang tayo ang pananaw natin, meron tayong 10,000 taon na paghuhugutan ng kadakilaan, ng mga bagay na ipagmamalaki. Meron tayong pag-iral sa labas ng kanluran, sa labas ng mga kolonisador. Pagpang tayong pananaw ang perspektibo ng ating diskurso, mas matutugunan natin ang ating mga pangangailangan at ang ating mga aspirasyon kasi hindi na mula sa iba ang ating papangarapin, hindi na mula sa iba ang pagtingin natin sa sarili natin. Kilala natin yung sarili natin, kung nasaan tayo ngayon, kung saan tayo pupunta. Bakit ngayon nagsalin si Salazar? Bakit isinalin ni Salazar ang manifesto ng Partido Komunista? Hindi lang ito ang unang salin niya. Isasalin siya ng iba't ibang gawa. Halimbawa, mga tula ni Brecht, mga tulang Aleman, mga tulang Pranses. At siya mismo ay nagsusulat sa iba't ibang wika. Inglesman, Pranses. Yun nga yung punto. Hindi puwera pang tayo ang pananaw, sarado na sa labas. Yun yung kailangang kalimutang mistifikasyon sa pananaw na ito. Ibig sabihin lang naman ito, kapwa Filipino mo ang kausap mo, kaya ka nga magsasalin. Di ka naman nagsasalin para dun sa sinasalin mo. So hindi naman niya isinalin itong gawa ni Marx at Engels para sa mga Aleman. Napanood ko si Salazar nung 2004 o 2005. Ipinaliwanag niya na ito yung sinalin niya kasi ito yung itinuturing niya na esensyal na pananaw ni Marx na para sa kanya ay dakilang palaisip, dakilang manunulat na kailangan ay maengkwentro ng mga Filipino. Inihalin tulad niya ito sa gawa ni Sartre na ang existentialismo ay isang humanismo. At kung isasalin daw niya si Sartre, doon siya magsisimula kasi iyon naman ang esensyal kay Sartre.
Hindi hiwalay yung pagsasalin sa pangtayong pananaw. Kaya nga tayo magsasalin kasi kinikilala natin ang mga ideya mula sa labas na maaaring makatulong sa atin. Ang may pinakamababang dami ng salin ay ang Estados Unidos kasi naniniwala sila na hindi nila kailangan yung karunungan mula sa labas, na sila ang batis ng karunungan tungkol sa mundo. Mas interesado sila sa pananaw nila tungkol sa mundo kaysa yung pananaw ng mundo tungkol sa mundo. Hindi yun pang tayong pananaw, pang kayong pananaw yun. Ano-ano yung pwede nating isalin? Marami. Dapat isalin natin ng lahat. Halimbawa, si Tinio, may salin kay Shakespeare. Si Lumbera, may salin ng mga dula ni Shakespeare, ni Lorca. Si Guillermo, guru ko, na ang guru naman ay si Salazar, nagsasalin mula sa Aleman. Benjamin Marx, nagsasalin din siya mula sa Bahasa Indonesia. Halimbawa, yung nobela ni Pramoedya Anantatur. Isa ring nagsasalin mula sa Bahasa Indonesia si Amado Mendoza III. Pinapayaman ng pagsasalin ang kultura ng isang bayan. Kaya hindi basta-bastang gawain ito. Halimbawa, kung walang tagasalin, hindi natin mababasa ang Biblia. Hindi natin maiintindihan ang Ghost Fighter. Gayun din sa pagsasalin, napapayaman ang ating pambansang wika. Ang mga wika ay yumayaman sa proseso ng pagsasalin. Papasok ang isang salita sa bokabularyo ng isang wika. Kunyari, tundra. Wala naman tayong salita para sa tundra. Papasok yung tundra sa bokabularyo natin. Karikatura man, meron pa ring purista tungkol sa wika na nakakalimot yata na marami sa mga salitang itunuturing nating Filipino galing talaga sa labas. Halimbawa, lugar, lolo, lola. Kaya hindi tayo dapat natatakot na gumamit halimbawa ng mga salitang Ingles. Kasi hindi na sila Ingles pag inangkop natin sila. Halimbawa yung troll, computer, internet, kahit yung woke. Pag napasok natin yan sa wika natin, mga salitang Filipino na yan. At gayon din yung mga salita mula sa agham. Siyempre, interesting yung maugnayin. Bawa yung banyuhay para sa metamorphosis. Kasi bagong anyo ng buhay. Pero hindi tayo dapat natatakot. Halimbawa na gumamit ng neutron, quark. Yung atom, hindi naman yan English. Mula yan sa Griego. At ang quark, salita yan mula sa Finnegan's Wake ni Joyce. Ginamit ng siyentista. Kaya magsalin tayo ng mga teksto ng agham. Relativity. Pwede nating ipasok yan sa Filipino. Isang paraan pa ng pagpapayaman ng isang wika na nagagawa sa pagsasalin ay yung eksplorasyon. Kumbaga ito ay nasa estruktura na ng wika. So sa Espanyol, sasabihin mo, tienes razón. Sa Aleman naman, du hast recht. Ibig sabihin nun, tama ka. Iyong tienes razón, may katwiran ka. Siguro pwede nating i-revive yung nauso nun, may tama ka. Ano naman yung sense na pagtitripan pa natin yung paraan ng pagsasalita? Meron na naman tayong tama ka. Bakit pa natin susubukan yung may tama ka? Hindi ito dahil gusto nating gayahin yung Espanyol o gayahin yung Aleman.
gusto nating galugarin ang mga kapabilidad ng Filipino, yung mga kakayahan ng wikang Filipino na magpahayag ng ganito at ganyang ideya sa ganito at ganyang paraan. Kumbaga, pagtatamblingin natin yung Filipino. Si sirko-sirko ang Filipino sa kamay natin. Itong tengo hambre, halimbawa ay meron akong gutom. Imbis na gutom ako. Sa pagsasalin, kailangan nating tandaan yung konsepto ni Hans Vermeer ng Skopos. Sa madaling sabi, ang ibig sabihin nito ay layunin. Ano ba ang layunin mo sa pagsasalin? Muli, alalahanin natin yung COVID-19. Pag maglalabas ka ng pagpapaliwanag, primer, tungkol sa COVID-19, sulat mo sa Ingles, anong silbi nun? Karamihan naman sa mga Filipino, hindi nag-i-Ingles. Dapat mong isalin yun sa Filipino. Dapat mo yung isalin sa regional na wika para maipakalat mo yung impormasyon. So, ano yung skopos mo doon? Ang skopos mo ay, ang layunin mo ay magkalat ng impormasyon para matulungan ang mga Filipino na umiwas sa sakit, maintindihan yung benepisyo ng pagsusuot ng maskara, ng social distancing. Meron din syempreng ibang uri ng skopos. Halimbawa, ang layunin mo ay, yun na nga, pagsirkuhin ang wikang Filipino. O kaya, ang skopos mo ay magbigay ng literal na salin ng Biblia. Hindi yun ang skopos ng New Testament Pinoy version. Ang gusto ng mga nagsali ng librong yon, maiparating ang mensahe ng Biblia sa mga ordinaryong Filipino. Kaya nagtataglish, kaya nagko-code switching. Yung ideya ng skopos, may kaugnayan to dun sa ideya ng pangtayong pananaw. Sa skopos kasi itatanong mo, ano ang layunin mo sa pagsasalin? Itong pangtayong pananaw, tinatanong, ano ang layunin mo sa pagdidiskurso? Ano ang layunin mo sa pagsusulat ng kasaysayan? Kaya nga, ang primaryang tanong, sino ang kausap mo? Kasi yun ang nagtatakda kung ano ang layunin mo. Kausap mo ba yung mga puti? O kausap mo yung mga kapwa Filipino? Siyempre may magsasabi, why not both? Bakit hindi natin kausapin sabay? Yan yung problema. Halimbawa, kung gusto mong kausapin ng mga Filipino, saang wika ka magsusulat? At pagdating naman sa mga interes, sigurado ka ba na magkaparis ang interes ng kanluran, ang interes ng mga dakilang kapangyarihan dito mismo sa Asia, sa interes ng bayang Pilipinas? Si Mao Zedong, sabi niya tungkol sa sining at literatura, ang sentral na tanong, para kanino? Naiugnay natin yan sa ideya ng skopos, sa ideya ng pangtayong pananaw. Sa labas na to ng sining at panitikan, ng arte at literatura, para kanino ka nagsasalin? Para kanino ka nagsusulat ng kasaysayan? Para kanino ka nag-aaral? Para kanino ka nananaliksik? Para nga kaya kanino?